paglilingkod, hindi po natin mapapantayan ang ginawang paglilingkod sa atin ng aking mga ina. Siyam na buwan tayong dinala sa sinapupunan niya. Wala tayong narinig na reklamo tuwing gagalaw tayo na, pero alam ko sa bawat galaw natin sa sinapupunan ng ating nanay, yung kirot, hindi yung bait ng mukha na hindi may narawan dahil sa sakit. Pero wala sila reklamo. To the point na iluluwal niya na tayo na halos agaw buhay na siya. Yung kirot, yung sakit nararamdaman niya paglabas natin. Nagiging baliwala lahat ito. Pag nakita niya yung napakaganda niya nga. Amen po ba? Amen. Hindi natin alam po, pero dahil hindi naman tayo nanay, alam nakaka-relate dito talaga. Pero sa kanilang hindi po nung nagtatapos ang pagtitiis, pagtitiram ng ating mga nanay. Yung pagpapalaki, yung proseso ng pagpapalaki. Diba? Hindi halos, hindi kanya papayagang madapuan ng lamok, langaw, mga ipis dyan. Pag may dumako, dead. Shoot, okay, patay agad. Kahit walang lalapin ng insekto. Pag umiiyak, kahit natutulog siya, gigising at aaluin. Makikita po natin ang larawan ng aking ina ay larawan ng pagtitiis. Nakita ko po ito ng panahon na una, bata pa tayo, nung bata pa ako, wala akong dito na masala na bubuhay ako. As time goes by, nakita ko yung larawan. Mapalad po yung mga may nanay pa po rito. Pwede niya pa po siyang yakapin. Sabihin, mahal ka na. Sabihin, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo. So makita natin sa paglilingkod ng mga nanay natin sa atin, wala silang reklamo. At sa kanilang pagtanda, hindi nila inuobliga ang kanilang mga anak kung sila naman ang alagaan. Kasi alam nila, yung mga ibon sa parang, hindi naman naglalagit, hindi naman kumaani, na alagaan ng Diyos. Gaano pa kaya yung mga dakilang ina na nagsakripisyo ng buong buhay nila sa paglilingkod sa kanilang mga anak. Amen po ba? Amen. Pagpakan nga po ba natin ako po, nanay ko, pero hindi ko na po masasabi sa kanya, Nay, mahal kita. Before that, hanggang kayo, nakikita niyo buhay pa magulang niyo, mga nanay niya. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik, kung yun ang ipag-delay pa. Sabi na kagad, yung sakripisyo niya, yung hirap niya, hindi niya na may hinihingi sa atin na itong kasama kayo. Yung simple words of gratitude of saying, Nay, maraming salamat. Nakakapagpala. Talata ng mga 13. Sinasabi, ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay nagkakamit ng paggalang ng mga tao at nagkakaroon ng malaking tiwala dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Balikan po natin yung araw ng mga nanay. Nakita po natin kung gaano katapat nila tayong inalagaan. To the point na talagang ang kanilang mga katawan nila ay halos pagal na hindi pa rin nila pinapadama sa kanilang mga anak pagod na po. Kundi makikita natin yung patuloy na sigla ng kanilang paglilingkod sa atin. Sa introduction po natin, kasiyahan na ng Diyos na makita ang kanyang nilikha, lalo na kung ito ay gumagana according to its function. Kasiyahan ng Diyos na makita niya, lahat ng nilikha niya, nagpapangsyon ng maayos. Yung ibon sa kalawakan, lumilipad, yung isda sa karagatan na lumalamoy, yung mga punong kahoy sa kagubatan na napatuloy na namumunga, yung mga bulaklak sa kaparangan, yung mga halaman sa kaparangan na patuloy na namumulaklak, at ang huli ko ay ang
tao, ang paglakad ng tao sa kalupaan. Natutuwa siyang pagmasdan ang lahat ng ito na kung ito ay gumagana according to its function. Paano kapag ang ibon ayaw na lumipad? Ang isda ayaw na lumangoy. Gusto yung lumipad. Paano kapag ang mga punong kahoy ay hindi na namumunga? At ang mga halaman ay hindi na namumunga? Ang mga tao ay ayaw na lumangoy. Hindi po ito kasiyahan ng ating Diyos. Lahat ay nilikha at itinalaga ng Diyos sa paglilingkod. Sabi po natin kanina, no, ang mga ibon sa kanilang paglipad ay isa na rin pong uri ng paglilingkod. Sa kanilang mga upang makita nila ang kanilang mga kakainin at kakain sa kanilang mga inakay, ang mga isda naman ay naglilingkod din para rin po sa atin ng pagkain po ay may makain sa kanilang paglaki. At ang mga punong kahoy na patuloy na namumunga ay patuloy na nagpapunction ng maayos na nagbibigay naman din sa atin ng ating mga kain. Ganun din po, ang tao sa kalupaan ay isang pinagkalooban ng Diyos ng isang napakalaking karapatan, kalayaan upang siya ang maglingkod. Lahat ay nilikha at itinalaga sa paglilingkod. Ang problema, tao lamang po ang sumuway. Lahat na ay nadamay. Sumuway ang tao sa unang utos ng Diyos. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay nadamay. Nagkaroon ng hangganan ng bawat isa. Lahat ng kanyang nilanang, lahat ay patungo sa kabulungan. Subalit napakabuti ng ating Diyos. Sa babasa po natin sa Genesis chapter 6, verse 6, sabi po rito, nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo, labis ang kalungkutan niya. Ang tinutukoy rito ang Diyos. Naging malabis ang kalungkutan ng Diyos simula nang ang tao ay patuloy na sumusuway sa kalooban ng Diyos. Hindi naman niya sinabing nagsisi siya. Hindi, nanghinayang siya. Iba naman po yung panghihinayang kaysa doon sa pagsisisi. Subalit dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, tayo ay nailagay sa isang matuwid na landas sa pamamagitan ni Kristo. Hindi po tumigil ang Panginoon. Okay, nagkasala tayo, nagkamali tayo, at ang lahat ay diniklara nagkaroon na ng hangganan. Nagkaroon na ng kamatayan. Pero hindi po doon nagtatapos. Kumilos pa rin po ang Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang anak, si Jesus. Kahit nasokdulang ialay niya ang kanyang buhay, para lamang magkaroon muli ng reconciliation ng tao at ang Diyos. Pero dahil doon, nagbigay na rin siya ng paalala sa bawat tao na para hindi na muling mapawalay pa sa paglilingkod sa Diyos. Sinabi niya sa Filipos chapter 2, verse 3 to 4, sabi, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. So verse 4 sabi, huwag lang ang sarili niyong kapakanan ang isipin niyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dahil kasi kung minsan na kung inisip ng tao ang sarili niyang kapakanan, mabuting maging parang Diyos. Parang masarap kainin ang bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal. Sarili niyang kapakanan. Pero kung inisip niya yung kapakanan din ang nilikha ng mga tao na nilikha ng Diyos na madadamay rin. Malamang hindi yan na po ito, sinuway ang kalooban ng Diyos. A servant is a person who works for another person. At kung sila natin dati, no? Pag sinabing servant, kala po natin is pangkaraniwang paglilingkod na. Sabi po kasi ito nung panahon po, nung araw po kasi, nabanggit po dati, karang message, that servant means the slave, parang alipin daw. At dati during the time of Old Testament, pag sinabing servant ka, tinuturing isang alipin. Ano po ba yung alipin?
Ito yung tao na wala na siyang alay, wala na siyang karapatan para sa sarili niya. Sapagkat siya ay pagmamay-ari na ng kanyang Panginoon. Kapag kaya ang ginagawa dati kapag ka ikaw ay alipin during the Old Testament time, nilalagyan ka ng tatak. Merong bagat, yung bakal doon, bilog, mga ganon, pinagbabaga, at tapos itatatak sa likuran ng mga alipin. Sakit yun. Yung iba naman sa Israel times naman, kapag ka ikaw ay isang alipin, ang tatak mo, may ikaw ka sa kaliwa, tainga. Pero ngayon, no? Pero hindi naman applicable sa atin yun, don't worry. Yung time na yun, during the time of slavery, nung panahon pa ng Old Testament. Pagka ikaw ay may hikaw sa kaliwang tainga, you are considered a slave. Iba naman, pag may peklat ka na buhay, ang tawag doon is yung buhay na peklat, may tawag doon eh. Makukang, sabi ka doon, ikaw ay tinuturing na alipin. That is the mark of the slave. Kung atin kung babalikan na kasaysayan natin ng Pilipinas, naging alipin din tayo ng mga alipin, ng mga dayuhan. Balikan po muna natin na kung paano nakakakuha ng alipin ng time. Dati, nangingit na yung mga grupo, yung mga tulisan, ng mga tao, at yung mga tao na huli nila, ibebenta sa ibang bansa, at doon magiging alipin. Pero yung pangmalangihan naman ginagawa ng mga bansa, sasakupin ng isang bansa, at pag nasakop nila ang isang bansa, yung mga tao ron, yung mga citizen doon, gagawin nilang alipin. Proven po yan sa Israel, during the Israel times. Ilang beses na pong humiwalay dahil sa pagtalikod ng mga Israelita sa Diyos, pinabayaan sila ng Diyos. At nangyari, nasasakop sila ng mga ibang bansa tulad ng Babylonia, at pagkatapos doon sila ginagawa alipin. Tayo man din ng mga Pilipino, naranasan din natin na maging alipin ng mga dayuhan. In 1565, si Miguel Lopez de Legazpi conquered the Philippines and established its capital in Manila. Spain would rule the Philippines for over 333 years. Mantakin po natin yung 333 years, inalipin tayo ng Kastila. Ang tawag sa atin, hindi Pilipino, Indio. Ibig sabihin, alipin. 333. Mapalat po tayo, hindi natin nakadistin yun sa 333 years. Yung pagpapahirap ng mga Espanyol sa mga Pilipino nung araw na yun, wala tayong idea dahil hindi natin na-experience. Paano kaya yung mga nabuhay during that time? Naranasan nila maging alipin. Hindi pa po tapos yun eh. 48 years naman yung American colonization sa atin. Okay, din. Sabi, tutulungan daw yung Pilipinas para palayain sa kamay ng mga Espanyol. Sumugod ang Amerikano, tinulungan tayo na paalis ang mga Espanyol. Kaya na, sila naman ang nag-take over. 48 years ang mga Amerikano, sinakop tayo. Inalipin din po tayo ng mga Amerikano. Hindi tayo, yung mga ninuno natin. So after that, tapos na ba? Hindi pa rin eh. Dumating naman itong mga Hapon. Japanese occupation ang tawag. Sabi, the Japanese occupation of the Philippines occurred between 1942 to 1945. Ito po yung history na po. 3 years tayong inalipin din ng mga Hapon. Yung mga babae, mga alam natin, di ba, ginawa ko? Mga sex slave, di ba? Matipid ang ginawa. Sinasabi ko sa inyo ito, hindi para magalit kayo, kundi sinasabi ko lamang po ito sa inyo para malaman natin na tayo mga Pilipino ay inalipin ng mga dayuhan. At yung mga magulang natin, yung mga ninuno natin ng time na yun, madi-describe nila house life being a slave. Tayo din, tatangin din, pero pwede lang natin isipin. Sabi po natin, a person who works for another person, and that is a slave. Ano ba ang pagkakaiba ng hari at ng alipin? Parehas lang naman silang naglilingkod. Amen po ba?
Understand sila naglilingkod eh. Kasi lahat talaga ng tao, lahat ng nilikha ng Diyos, in-create niya for the purpose of servanthood. Christ didn't call His follower a servant. Hindi tayo tinawag na alipin. But a disciple. Ayun ang turing niya. Sabi niya sa, paano ba ang paglilingkod na hinahanap ng Panginoong Isus? Hindi niya naman tayo tinawag na, sabi natin kanina, hindi niya tayo tinawag na alipin, kundi estudyante, disciple. In Luke chapter 9, verse 23, sabi, then He said to them, ang kausap niya rin yung mga disciples niya, and the apostles, sabi, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Tatlong bagay po ang hinihiling dito ng Panginoon. Kung gusto niyo na maging disciple, in other words, maging isa sa mga tagapaglingkod ni Kristo, kailangan limutin mo ang iyong sarili. Yung mga bagay na nauukol sa iyong sarili. Kalimutan mo yan. At ang unang mong iisipin, yung kapakanan ng iba at hindi ang sarili mong kapakanan. At pangalawa, meron tayong tinatawag na mga krus o yung suffering. Ito yung tinatawag na cross symbolizes sufferings, trials in our life. Kailangan daw po natin itong pasabi. Huwag natin tatakasan. Dahil once we overcome it, blessing follows to us. And number 3, follow me. Pag sinabing follow, saan man tayo utusan ng Panginoon, saan man niya tayo dalhin, doon tayo pupunta. Hindi sa sarili natin kagustuhan. Then application po tayo, God hates pride. Sa Proverbs chapter 16 verse 5, sabi niya, everyone that is proud in his heart is, sabi niya, is an abomination to the Lord. Ang bawat tao raw na mayroong pride pa, yung boastfulness sa kanyang puso, ay kinamumuhian ng Lord. Every time, sabi niya, because Christ repeated teaching on humble servant. How many times na tinuturo sa atin ng Panginoong Yesus na sa paglilingkod ninyo dapat you are qualified to be a servant if you have a humble heart. Kasi paano naman kung hindi ka humble at the same time you call yourself a servant of Christ tapos hindi ka humble. Ito yung mangyayari, hindi na ang kagustuhan ng Panginoon natin ang masusunod, kundi sarili mo na rin kagustuhan. Ganon. Christ's teaching shows us the ideal characteristic of the servant. Ano nga po ba ang characteristic ng mga servant? Sabi po sa John chapter 13, verse 14 to 15, sabi niya, if I then, your Lord and Master, ye also ought to wash one another's feet. I have given you an example that you should do as I have done to you. Tinatawag niyo akong Master, tinatawag niyo akong Panginoon. Pero hinugasan ko ang mga paa ninyo. Ibig sabihin, itong pag-uugas ng paa is a very humble way of serving, of servanthood sa kapwa-tao. Tinatawag niyo akong Master, tinatawag niyo akong Panginoon, Lord. Pero nagpakumbaba ako sa inyo. Inugasan ko ang mga paa ninyo. Kung ako na tinatawag yung Lord and Master, ginawa ko yun, much more dapat kayo. Ang tanong ko, kaya niyo po bang hugasan ng paa ng inyong kapatid yan? Ibig sabihin, kaya niyo po bang maglingkod sa iyong katabi? Tingnan niyo nga may katabi. Kaya niyo po bang paglingkodan yung katabi mo yan? Where's God, no? So sabi dito, kung kayo na gustong sumunod sa akin, you must be a servant. Being a servant of God is a choice. Sino uunahin mo? Yung sarili mo? O yung iba? Halimbawa po, no? Sa tinawag po, halimbawa po sa barko tayo nakasakay. At sino ibabalot sa anak ko? Sinabi ng kapitan, abandon ship. Okay, abandon ship. At agawan ngayon sa life jacket. Ngayon, anong gagawin mo
kapag yung lahat ay nag-aagawan na, nag-uunahan na sa pagkuha ng life jacket, anong gagawin mo? Makikipag-unahan ka pa rin ba? Para for the sake na unahin mo ang sarili. Halimbawa po, yung Titanic, pag natin Titanic, ang daming nalunod doon, ano? Nakita mo, meron isang pang tao na talagang nalulunod na, tapos meron pang dalang life jacket, marunong naman lumangoy. Anong gagawin mo? Unahin mo pa rin yung safety mo, na manatili ka na naka-float, at hayaan na lang yung kapwa mo na lumubog unti-unti. Di ba? Ang tinutukoy po rito, if you want to be a servant, hindi mo dapat inuuna yung kapakanan ng sarili mo kapakanan. Ang uunahin mo, yung kapakanan ng higit na nakararami, kapakanan ng mga tao, yung ibang tao. Sapagkat ang Diyos na lamang ang mag-aalaga sa kapakanan mo magbabalik. Dumating po, nagbigay ko ng halimbawa ang Panginoon Jesus. Nakita niya ang mga tao patuloy na nagkakasala, patuloy na sumusuway sa kalooban ng Diyos at ang pinakatungo ay impyerno. Kung ang Panginoong Jesus unahin niya yung kapakanan niya, mananatili na lang siya sa kalangitan at pinaglilikuran doon ng mga subalit hindi. Inuna niya pa rin ang kapakanan natin. Kahit na alam niya, in return, siya ay pahihirapan, siya ay lilibakin, hahamakin ng mga tao, kahit na alam niya na siya papatayin unti-unti ng mga tao, mararamdaman niya mga kirot, hapdi sa mga salita na mabibitawan sa kanya, mga maling ipaparatang sa kanya. At the same time, yung kirot, ito lamang po, alam po yung pinaka naramdamang kirot ng aking Panginoon Jesus during the time na nandito po siya, yung suffering siya. Hindi niya na po inaalintana yung nilalating siya na ang dulo may sima, nahahatak ang kanya lang. Hindi niya po inintindi yung kirot, yung sakit po. Ang sakit po na kanyang dinala, tinaglay. Masyado niyang dinamdam ng time na yun. Yung paghamak sa kanya ng tao. Yung mga maling mga paratang sa kanya ng mga tao. Sabi niya, ito na po ito dahil mamamatay ng Panginoon. So sabi ng mga tagapagturo ng kabanalan, yung mga leaders of the church, sabi niya, ito talaga ikaw yung anak ng Diyos. Bumaba ka lang dyan. Maniniwala na sa malaking kalapastanganan po yun sa Panginoon. So sinasabi ko, ito halimbawa, being a servant of God is a choice. Sino uunahin mo? Ang sarili mo pang kapakanan o yung kapakanan ng iba? But this question is, allow me to ask this question. Sabi, who are those God's servants? Sabi po, sino yung mga taong naglilingkod talaga sa Diyos? Ito yung those who committed to be a servant of God must be. Sabi natin kanina sa Luke chapter 9, verse 23. Willing to deny themselves. Ang ibig sabihin ng deny, hindi na ako si Jess ang galang, hindi gano'n. Yung mga bagay na may nauukol sa iyo, na makapagpapatulong naman sa ibang tao na magbibigay ng tulong sa iba, uunahin mo. Halimbawa mo, alam mo yung good news ng pagliligtas ng Panginoong Yesus sa iyo, naranasan mo yung kagalakan at nakita mo yung isang tao patuloy na gumagawa ng kamalian against the will of God. Anong gagawin mo? Sa sarili mo na lang, yung kagalakan binigay sa iyo, yung assurance of salvation na binigay sa iyo, o isi-share mo ito sa iba. Yun po ang sinasabi. Limungkin mo, sa halip na tayo po ngayon nandito, dapat kung tutuusin, nandun tayo sa bahay natin, nagpapahinga, makain na lang, at nakikipag-halo-bilo sa ating mga mahal sa buhay, nandito pa rin po tayo. It is an example of denying of ourselves. Inuna pa rin po natin yung kung paano mabibigyan ng kagalakan, kaluguran ng ating Panginoon kaysa sarili nating kaluguran. Yung po ang isang halimbawa na sinasabi
denying of ourselves. Sabi pangalawa, willing to carry His cross. To carry. Lahat ng mga tayo po lagi nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga tiisin sa buhay. Iba't iba ang ating pong nararanasan. Pero madalas puro maraming mga downfall, mga kabigatan, kahirapan na nararanasan. Pero it doesn't stop there. Hindi naman po araw-araw ay lagi ka nasa ilalim. Ang mahalaga lang po natin dito, paano mo sinusurvive ang sarili mo kahit na ikaw ay lumulubog na sa dami ng problema. Kung paano mo pinagkakatiwala sa Diyos ang nararanasan mo, paghihirap na to at ang Diyos naman, He's faithful and just. Tandaan po natin na talagang anuman ang hirap na naranasan natin at pinagkatiwala natin sa Kanya, siya na po ang nag-take over. You cannot become a servant if you cannot overcome your own selfishness. Kasi sabi natin kanina, it is a choice. Minsan kapag ka talagang mas inuna mo yung kapakanan mo, yung sarili mong paggustuhan, kaysa sa paggustuhan ng Diyos. Sabi, di ba sa prayer lagi, let His will be done on earth as it is in heaven. Hindi naman sinabi, let my will be done on this earth. Hindi. Sabi, let His will. Ngayon kapag yung will ng God ay hindi mo sinusunod, it only proves na ang sarili mo lang ang kagustuhan ang sinusunod mo. Kaya sabi natin dito, you cannot become a servant if you cannot overcome your own selfishness. Kaya na kailangan i-overcome mo muna. Lagpasan mo muna yung sarili mong kagustuhan. Sabi po rito but how to overcome selfishness? Sa Philippians, binasa po natin kanina, chapter 2, verse 3 to 4, sabi, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the other. Sabi, do nothing out of selfish ambition. Normal lang po na magkaroon tayo ng ambition. Pero kung ambition naman natin ito doesn't benefit the others o para sa iyo mo lamang, pero yung para lamang ma-achieve mo yung ambition mo to, no matter may natatapakan ka, may nadadaanan ka, may nasasaktan ka, hindi na po kalugod-lugod yun sa Panginoon. So, normal na magkaroon ka ng ambition, pero sana walang matatapakan. Walang masasaktan, walang mahihirapan. Kaya, mas lalo tayong papaboran ng Panginoon. Do nothing out of selfish ambition. Sabi niya, and number to be humble, always be humble. Kasi sabi ng Lord, siya na rin nagsabi, mapalad ang mga nagpapakumbaba sapagkat sila ay itinataas ng Diyos. So, bakit yung mga nagmamutaas hindi nababa ng Diyos? Bawal. Naglalaro kayo, nasaktan ka. Nag-sorry naman yung nakasakit sa'yo. Hindi, kailangan kong gumanti. At sa parang gusto niya. So, nangyari, hindi po ito nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. And look for others' interest. Value others above yourself. Sa Luke chapter 23, nasabi po natin, basahin, allow me to read naman po sa Tagalog. Sabi niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin, ay hindi dapat inuuna ang sarili. At dapat ay handa siyang umarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Now, punta na po tayo sa conclusion, sa concluding part po natin. Leadership is meaningless without the right spirit of humility, love, and servanthood. Leader must be a humble, loving, and a servant-minded in spirit. Wala raw po kahit na ikaw po ay leader pa ng isang bansa, ng isang samahan, kung wala ka namang tamang espiritu ng pagpapangawa. Wala raw po. Kaya kinakailangan, one of the qualities of a leader must be loving, humble, and number 3 is, there is a spirit of servanthood. Meron siyang pusong mapaglingkod, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa kanyang kapwa. He must have a servant-minded spirit. Sa Matthew chapter 9, verse 37, sabi niya, kasi kailangan, ano po yung sabi dito na para po tayo ay
maging karapat-dapat na tagapaglingkod ng ating Panginoon. Una, meron po tayong right spirit of servanthood, sabi po. Bakit itong hinihiling ng Diyos? Kasi alam niyo po, sa Matthew chapter 9 verse 37, sabi, then He said to His disciples, o sa mga sinabi niya, then He said to His servants, another word, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ang dami raw pong aaminin. Ang dami daw pong dapat sharean ng Word of God. Ang dami pong dapat makaalam ng daan tungo sa katiyakan sa buhay na walang hanggan. Subalit ilan lamang ang magpapaalam, ilan lamang ang mag-share ng Word of God. Kaya sabi ko, idalangin niyo sa Lord of the Harvest na magpadala pa ng marami pang manggagawa. Okay? So, sabi na po, allow me to end this message sa isang balikan po natin sinabi natin. You cannot become a servant if you cannot overcome your own selfishness. Tanong po sa inyo dahil, ano po bang limutan yung sarili ninyong kapakanan for the sake na mabigay lamang, mauna ang kapakanan ng iba. Maaaring balikan po natin yung halimbawa ng paglilingkod sa ating pong ina. Gaano po ba naging katapat ang mga nanay natin sa paglilingkod sa atin? Hindi natin ito kayang pagbasan. Hindi natin ito kayang bayaran. Pero isang word ng pagpapasalamat ay isang kagalakan na po ng mga nanay natin na marinig ito sa kanila. Tanong ko po, kailan mo ba pinasalamatan ang nanay mo? It's about time. Nandito na, salamatan mo na siya. Darating kasi yung time ng pag-iwalay. Alam niyo po, balat po yung mga may nanay pa rin. Buhay, mayayakap ko pa siya. Masasabihan mo pa siya, Nay, I love you. Nay, salamat po. Paano yung mawala ng nanay? Diba? Ala-ala na lang. Masasabi mo na lang, kung nandito lang ang nanay ko, wala bang talaga, hindi ko na talaga bibitawan sa pagkakayakap ko ng mahigpit sa kanya. So ito po, isang halimbawa rin po dito sa lupa. Nabigay po natin kami ng lugar ng halimbawa ay ang Panginoon, yung pinakadakilang halimbawa ng paglilingkod ay ang ginawang paglilingkod ng Diyos sa atin. Ginawang po sa tingting, ginagawang paglilingkod sa atin at ating ina. Hindi natin ito kayang tumbas. Darating din ang araw, yung ating ina na nasa ating piling, hindi na rin pupulin ng Panginoon. Sabi ko sa inyo, hindi tayo inobliga ng ating mga ina na sa kanilang pagtanda, tayo naman ang mag-alala sa kanila. Dahil sa ang ating mga ina ay larawan talaga ng pagsasakripisyo. Amen po ba? Amen. Ang purihin po ang Panginoon, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. At patuloy po tayo sa diwa ng pagsamba sa ating Panginoon. Salamatan natin ang ating Diyos at tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa inyo sapagkat niloob mo sa mga sandali na ano po pinag-ipunan ng Lord God ay naparangalan ka po namin. Naitaas ka namin, naluwalhati ka namin. Salamat po sapagkat pinagkalooban mo po kami ng karapatan sa mundo ito na mabuhay, na masilayan ang ganda ng iyong nilikha, na madama ang pagmamahal ng mga magulang namin sa amin, na madama ang pagmamahal mo rin sa amin ng Diyos. Salamat po sapagkat pinuhay mo po kami, hindi po para sa sarili namin kapakanan, kundi ibahagi ang aming buhay sa kapanan ng iba, na tulad ng iyong ginawa sa amin. Maraming po salamat o Diyos sa tunay na diwa ng paglilingkod na naging ito ang halimbawa po namin, naging buwaran po namin
Nawa po, Diyos, sa paglilingkod namin dito, patuloy sa iyo. Lord God, haratnan mo po kami patuloy na nagtatapat sa lahat ng mga pinagkatiwala mo sa amin. Nawa mo po, O Diyos, minsan pa, let the spirit of servanthood be upon in our heart always. In the mighty name of Jesus, this we all agree and pray. Everybody say, Amen.